Naglabas ang Iran na isang 10 minutong video na aktual nagbabanta sa anak ni Donald Trump na si Barron. At kapag sinabi kong nagbabanta, ibig sabihin ay ibinahagi pa nila ang lokasyon niya. At ang nakakaintriga dito sa video na ito ay tinanggal na ito kahit saan. Alam mo, magaling ang X sa pagpapanatili ng mga bagay online. Pero ito ay tinanggal talaga. Dahil ang Secret Service, nakakagulat man, ay ayaw talagang malaman ng buong mundo ang kinaroroonan ni Barron. Pero ang nakakagulat ay ang katotohanang naglabas talaga ang Iran ng ganitong video ngayon. At saka, hindi lang nila tina-target ang anak ni Trump na si Barron. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Pero tinaparget din nila ang anak ni Netanyahu na kamakailan lang bumalik sa Israel matapos mabunyag na may plano laban sa kanya sa Miami. At napakasiroso ng banta sa kanyang buhay, kaya kinailangan niyang bumalik sa Israel. Iniwan ni Yair Netanyahu ang kanyang pirahan sa Miami at lumipad pabalik sa Israel noong nakaraang Desyembre matapos mabunyag ng Israeli intelligence ang isang plano ng proxy ng Iran na patayin siya. May aktibong grupong Iranian na noon sa lugar na nagsasagawa ng pagmamanman at pagsisiyasat. Naiwan niya ang kanyang mga gamit. Literal siyang parang biglang naglaho palabas ng bansa. At alam niyo guys, parang nagiging mas grabe ng Iran, hindi ba? Ibig kong sabihin, palagi naman silang grabe, pero ito, ibang level na talaga. Ang Iran ay nagbabanta sa buhay ng bunsong anak ng Pangulo. Isang video na ipinalabas ng Iranian State TV ay tila naglalagay ng $10 milyong na pabuya para kay Barron Trump. Ipinapakita ang mga lugar na kilala niyang pinupuntahan, kabilang na ang Trump Tower. Ayon sa isang pahayag ng Secret Service, sila ay quote, alam ang tungkol sa video at iniimbestigahan ang anumang maaaring ituring na banta laban sa aming mga pinoprotektahan alang-alang sa operasyonal na seguridad. Hindi namin pinag-uusapan ang mga usapin tungkol sa intelihensya. Ngayon, ayon sa isang source mula sa federal na tagapagpatupad ng batas, sinabi sa CNN ang video ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Iran na puntiryahin ang pamilya Trump. Isa lang ito sa maraming banta, lalo na matapos ang mga pag-atake ng US at Israel na pumatay sa pinakamataas na leader ng Iran at iba pang matataas na opisyal ng pamunuan. Iyon ay isang kakaibang sipol. Si Elena Train ng CNN ay live na yon sa White House. Ano ang nalalaman mo tungkol sa pinakabagong banta na ito? Isa na hindi pa natin nakitang ginawa ng Iran laban kay Barron Trump mismo. Ganito kasi yan, di ba? Palaging gumagawa ng mga bantang Iran. Alam yan ng mga taong nababasa ng Israeli media at balita, parang normal na lang ito. Nagkaroon na ng mga drone attack sa mga miyembro ng gobyerno ng Israel at pati na rin sa kanilang mga anak at ubod po. At ngayon, parang nangyayari na rin ito sa Amerika. Pero ang lantad na kapal ng mukha nito, di ba? Isipin mo na lang na nakikipagnegosasyon pa sila sa Amerika na alam nating puro kalokohan lang. At pwede ninyong panuorin ng isa ko pang palabas kung saan malawakan namin tinatalakay ang geopolitics at ipinaliwanag namin kung bakit walang interes ang Iran na makipagkasundo talaga. Pero ang katotohanan na handa silang umabot sa ganito at halos sabihin kay Trump sa gitna ng negosasyon na oo, wala kaming pakialam sa'yo. At higit pa doon, pupuntirihin pa namin ang anak mo. Pero hindi lang namin babantaan na pupuntirihin ang anak mo. Hindi, gagawin namin ang lahat laban sa anak mo. Maglalabas ng video na nagsasabing may $10 milyong na patong sa ulo niya. Ipinapakita ang iba't ibang lugar na pinupuntahan niya. At mga kaibigan, medyo grabe talaga ang video, kailangan kong sabihin. Pero kung hindi niyo pa napapansin, ang talagang pinakamagaling gawin ng Iran kaysa sa kahit ano pa man ay ang propaganda. Sobrang galing nila sa pagpapalaganap ng mensahe online at sa pagmamanipula ng maraming tao. Ibig kong sabihin, huwag kayong magkamali tungkol dito. Ang buong suporta sa Palestine ay direktang konektado sa mga mensahe at planadong estratehiya ng Iran. Talagang matalino, sobrang galing nila dito. Sa katunayan, napaniwala pa nga nila ang gobyerno ng Amerika na interesado silang makipagnegosasyon kahit halatang-halata namang hindi. Parang kitang-kita na talaga. Ito talaga ang galing nila. At ngayon, sinusubukan nilang maghasik ng takot at ipakita na sila ang may kontrol. At nagawa nila yon sa paglabas ng video na ito. Sa totoo lang, interesado akong makita kung meron nga nito kahit saan online. Pero sa tingin ko, kahit subukan nating ipakita ito dito, kahit papaano, mapapatanggal din ng videong ito. Dahil malinaw na ayaw nilang makita ito ng mga Amerikano o kahit sino, hindi dahil sa takot sa parang propaganda ng Iran, kundi dahil ayaw nilang malaman ng kahit sino kung nasaan ang anak ni Trump. Alam mo yon, parang nakakabaliw lang. Tama ka dyan, Sarah. Nakita natin ang matitinding pahayag mula sa Iranian state media at iba pa, lalo na mula sa mga hardliners sa rehimeng Iranian na paulit-ulit na nagbabanta sa buhay ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang mga kapamilya, gaya ng nabanggit mo. Mas dumami pa ang mga banta na yon matapos ang pagpatay sa dating kataas-taasang pinuno, Ayatollah Ali Khamenei, at marami sa kanyang mga kapamilya noong simula ng digmaan. Nakita rin natin ang iba pang mga banta noon laban sa mga tao tulad ng unang ginang Melania Trump. Pero gaya ng sinabi mo, wala pa tayong nakikitang tiyak na banta. Ibig ko sabihin, literal talaga. Kaya itong video na ito ay ipinalabas ng Iranian State TV. Sige, papasok pa tayo sa mas maraming detalye. Pero una, isang mabilis na mensahe mula sa aming sponsor. Mahilig mga ako ng malalaki ang mga kumpanya ng skincare na hindi naman nila natutupad. Pero dahil napansin nyo ang balat ko, oo, nakikita ko kayo sa mga komento na iniisip na parang 10 taong gulang lang ako.
Naisip ko may kwento sa inyo ang kumpanyang mahal ko, ang OneSkin, na hindi pangkaraniwang skincare business. Alam nyo, hindi talaga nila balak maging skincare company. Itinatag ng 4 na PhD na siyentipiko sa larangan ng longevity, nakatuon sila sa isang bagay, ang pagtanda ng balot. Hindi kailanman naging layunin ang mabilisang panlabas na solusyon. At kapag niranasan mo na ang pagbabago, hindi ka na babalik sa dati. Kailangan ko lang kayong bigyan ng babala, halos lahat ng kakilala ko ay nakumbinsi ko ng gamitin ito. At makukumbinsi rin kita. Ibig kong sabihin, yung 10,000 na 5-star reviews ay matibay na patunay din. Bunga ng mahigit 10 taon ng pananaliksik tungkol sa longevity, tinutulungan ka ng OneSkin na makamit ang pinakamalusog mong balat na yon at habang tumatanda ka. Kaya para sa limitadong panahon, subukan ng OneSkin na may 15% diskwento gamit ang code na MIRA sa oneskin.co/mira. Iyan ay 15% diskwento gamit ang oneskin.co code MIRA. Gamit ang code MIRA, M-E-I-R-A. At pagkatapos mong bumili, tatanungin kanila kung saan mo sila narinig. Kaya pakiusap, suportahan ninyo ang aming palabas at sabihin ninyo na kami ang nagpadala sa inyo. Lubos naming pinahahalagahan ang lahat ng suporta sa palabas. Pero hindi ko muna iniisip yan ngayon. Pwede ba nating pag-usapan na ipinakita talaga nila ang mga lugar kung saan tumatambay si Trump, si Barron, di ba? Ipinakita nila ang mga lugar na kilalang madalas niyang pinupuntahan. Naglagay sila ng $10 milyong na pabuya para sa anak niyang si Barron na 20 taong gulang. Okay? At paulit-ulit nilang tina-target ang pamilya Trump ng matindi. At nakakabaliw lang isipin na may kalaban kang maglalabas ng ganito at bukas ka pa rin sa negosasyon. Hindi na nakakagulat na inanunsyo ng Amerika ang isang economic D-Day laban sa Iran. Parang sinasabi nila, sige hindi naman talaga kami sumusuko pero parang tinatapos na namin ito. Sobrang nakakabaliw at wala sa katinuan ito. Pero ito talaga ang paniniwala ng mga Islamistang ito. Naniniwala sila na pwede lang silang makalusot sa kahit ano, literal na kahit ano, at tatanggapin lang ito ng mundo. At panahon na para ipakita sa kanila na hindi yan totoo. Tungkol sa buhay ni Barron Trump, ang bunsong anak ni na Pangulong Trump at Melania Trump. Ngayon, nabanggit mo at binasa mo na may pahayag ang Secret Service na alam nila ito. May mga alalahanin tungkol dito at iniimbestigahan nila ito. Nakipag-ugnayan din kami sa White House, ngunit wala pa kaming natatanggap na komento. Gusto ko rin ipaliwanag sa inyo kung ano mismo ang ipinakita sa video na nagbabanta sa buhay ni Barron Trump. Ang halos 3 minutong video ay nagsimula sa isang English na graphic na may nakasulat na Where to Kill Barron Trump at nagpakita rin ng mga stylized na graphics ng mga lugar na madalas puntahan ni Barron Trump tulad ng Trump Tower. Paalala ko lang, si Barron Trump ay 20 taong gulang at kasalukuyang estudyante sa Stern Business School sa NYU. Madalas siyang nasa New York. Pero hindi tulad ng karamihan sa mga mas matatandang anak ng presidente, parehong nagsikap sina Presidente at Melania Trump na protektahan si Barron Trump mula sa mata ng publiko at pribado ang kanyang buhay. Kaya sa palagay ko, mas nakakabahala ito kapag isinasaalang-alang mo ang lahat ng kontekstong yon. Ngayon, alam natin ang video ay ipinalabas noong weekend ng Iranian broadcaster na IRIB. Iyan ay isang state media outlet na itinuturing na kaalyado ng matigas ang linyang rehimeng Iranian. At muli, maraming tanong tungkol sa kredibilidad ng ganitong uri ng banta. Hindi ito tungkol sa kredibilidad. Hindi naman ibig sabihin na talagang pupunta sila at papatayin siya. Hindi yun ang punto. Ang punto ay meron silang sapat na intelihensya sa Amerika para matunton kung nasaan si Barron Trump at sinusubukan nilang ipakita ang kanilang kalamangan. Layo na ba talaga nilang lumabas at patayin siya? Malamang hindi. Dahil naiintindihan nila na iyon ay magdudulot ng katapusan ng Iran. Sa tingin ko malinaw sa lahat. Kung talagang lumabas sila at pinaslang ang bunsong anak ni Donald Trump, siguradong magkakagulo na husto. Ang punto dito ay lumikha ng takot at pananakot. At hindi ko sinasabing malayo ito sa kanila dahil literal na baliw ang mga taong ito. At posible talagang gawin nila yon. Pero para na rin nilang isinuko ang hari sa laro ng chess. Parang iyon na talaga ang katapusan para sa kanila, ang totoong katapusan. Ang sinusubukan nilang gawin ay lumihan ng takot at pananakot at sabihin, tingnan niyo kung hanggang saan kami aabot. Akala niyo ba kayo ang may lamang? Hindi. Ang mga galamay namin ay nasa lahat ng dako at ito ay isang taktika ng pananakot at pagpapalaganap ng takot. Simple lang. Mula, hindi mahalaga kung mapagkakatiwalaan mo man o hindi ang pinagmulan nito. Dahil syempre, hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ng anumang Iranian Islamist jihadist na istasyon ng TV, lalo na kung opisyal ito ng rehimen. Pero ang punto ay, ipinapakita nito ang kanilang kakayahan. Isang federal na tagapagpatupad ng batas ang nagsabi kay Tina ng CNN na bahagi ang video na ito ng mas malawak na kampanya para takutin ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Kaya sa tingin ko, maraming ginagawa para imbestigahan ang lahat ng ito at gusto kong ipaalala sa iyo. Interesante rin ito para sa akin. Parang hindi ba nila inaral ang personalidad ni Trump? Ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo kung kalabanin mo si Trump? Sa tingin mo ba atras siya dahil natatakot siya? Ipinaramdam ba niya yan sa iyo kamakailan? O sa tingin mo, makikita mo lang ang pinakamatinding bersyon ni Trump? Pakiramdam ko, kung pupuntiryahin mo ang pamilya ni Trump, hindi maganda ang kalalabasan para sa iyo. Kung gaano kaseryoso ang ilan sa mga banta na ito. Alam mo, noong Hulyo lang, ang Pangulo, nung paalis siya sa NATO Summit, palit pa siya ng eroplano, sumakay pa siya sa ikatlong eroplano dahil sa banta ng shoulder-fired missile laban sa Pangulo. Kaya marami sa mga ito ay umabot na sa antas ng sobrang nakakabahala noon.
Oo, nakakabahala talaga. At saka, kung makikita mo yung footage mula sa actual na video, hindi natin mapapanood ang buong video. Sabi ko nga, binura na ito saan man ito lumabas. Pero ito, may screenshot tayo nito kung paano, saan papatayin at iba pa. Ito ay ahente ng Secret Service. Parang hindi talaga maganda ito. Pero ang punto dito ay gustong-gusto talaga ng mga sira-ulo na gumamit ng mga estratehiya ng pananakot. Gustong-gusto nila yon. At syempre, interesado silang habulin ng presidente at ang kanyang pamilya para lang may mapatunayan. Kung kaya nilang makuha ang isa sa mga miyembro ng pamilyang iyon na isa sa pinakaprotektadong pamilya sa buong mundo, mapapatunayan nila sa mundo na abot ang kanilang kapangyarihan kahit saan. Hindi basta-basta na ayaw ng mga bansang ito na si Trump ang nasa kapangyarihan dahil si Trump ay makapangyarihan at matatag. At kapag nawala si Trump, magagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin na dati na nilang nagagawa ng walang hadlang. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang kakayahan ng Iran na kumilos bilang isang Islamistang rehimen sa ilalim ni Biden kumpara noon kay Trump. Medyo magkaiba yon. At alam yon ng mga bansang ito. Tinatanggap nila yon at gusto nilang mawala si Trump. Napakaseryoso at totoo ng mga banta sa kanyang buhay. Maraming tao ang hindi gusto si Trump. Lahat tayo ay nakakaalala ng mga tangkang pagpatay. Pero ang nangyayari ngayon ay isang taktika ng manipulasyon, isang bagay na talagang mahusay gawin ng Iran. At Amerika, at si Trump. Alamin mo kung sino ang kalaban mo, ha? Alamin mo kung sino ang kalaban mo at huwag kang umatras. Salamat sa iyong atensyon sa bagay na ito.